lupa na to ante, decompose, mga nato yung dahon, kaya pansin mo kulay itim siya. Ayan siya. Hindi lang naman ginagawa kong lupa bulok ako ng mga tuyong dahon tsaka kahoy-kahoy. So ilang buwan yung hintayin mo bago siya ma-decompose. So ito yung balde, so kukuha tayo ng mga tuyong dahon. Yun yung gagawin natin, layer dito. Yung dahon ayun na yun, para yung lupa hindi mag soil erosion sa butas. Ayan, dyan siya, pipigilan niya yung lupa, at the same time magiging fertilizer na ito pag nabulok, madidecompose. Talagyan natin yan ng manure. Lalagyan ng manure, kailangan tuyo para hindi masyadong mainit sa halaman. Tutuyuin nyo muna siya. Lalagyan itong lupa. Bulati, ang sinyalis na mataba yung lupa. Tapos lalagyan natin ito, yung grafted natin na ano, kayong cut. Isang technique pa dyan, mga natuyong sa ano, sa buko, mga ito. Ayan, pwede rin yan gawin ano, nag-ano kasi ito ng tubig. Ayan, dito mo siya gawin fertilizer pag nabulok na rin, na decompose na siya, pero inakaano nito, nag-i-store kasi ito ng tubig. So yan.
Alright. O, diba? Ayan yung grafted natin, kalamansi. So, ganyan lang pagtanim ng kalamansi. Diba? Ayan, grafted na kalamansi. Meron pa tayong isa pa. Ito pa. Tayo ng ano, balde, pwede kong taniman. So, actually marami akong kalamansi. Ito yung ibabaw. And ito grafted din ito kalamansi din yan. Ito rin mga grafted yan. Ilang buwan lang mamulungan yan. Tapos yung grafted pa ako dito na kalamansi. So ito grafted din yan. May bulaklak na. So kahit maliit siya, may bulaklak na. Yun ang advantage pag grafted kasi ilang buwan lang mamumunga na